Magandang umaga po sa lahat para sa ating pagbubulay-bulay. At ang talatang kukunin po natin ay sa Book of Ruth, chapter 4, verse 17. Sabi rito, "And the women her neighbors gave it a name, saying, There is a son born to Naomi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David." So ang ating pamagat, ang dating mapait ay naging matamis. Alam po natin na sa Book of Ruth ay may mga ilang characters. Ngunit ang bibigyan natin ng pansin ay yung buhay ni Naomi. At alam natin sa Ruth chapter 1, kumbaga ang Israel during that time ay wala pang hari. Sa halip, pinapangunahan pa lang ito ng mga judges o kay mga leaders. At dito ay iba ang nangyari. Kumbaga panahon ito ng panahon ng taggutom. At nandito yung family ni Naomi, si Elimelech at dalawa niyang anak. Dahil dito ay pumunta rin siya sa Moab. Ngunit may nangyari. Alam natin yung asawa niya, si Elimelech ay namatay. Dahil dito naging siyang balo. At alam natin kapag naging balo ang isang babae, talagang napakahirap niyang kanyang kalalagayan. At dahil doon, yung kanyang anak rin ay nagkaroon ng asawa na Gentile, si Orpah at saka si Ruth. At tumira sila ng about 10 years. At may nangyari na naman, namatay yung kanyang anak, dalawang anak. So talagang dagdag ito sa inyang kapaitan. So unang punto rito is ang kapaitan. At kumbaga tatlo na silang balo. At sabi ni Naomi, bumalik na kayo sa inyong pinanggalingan and then find rest. At dahil dito sila ay naghalikan at kumbaga nag-iyakan. At muli, sabi ni kumbaga si Orpah ay bumalik na sa kanyang sariling bayan. Ngunit ito si Ruth ay hindi. Gusto niyang samahan o kaya damayan si Naomi. At kumbaga sabi niya, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung ano ang bayan mo, yun ang bayan ko. Kung saan ka titira, doon ako titira. Kung ano ang Diyos mo, yun din ang Diyos ko. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Kung saan ka ililibing, doon ako ililibing. Nakita ni Naomi na pursigido si Ruth. Dahil doon, bumalik kumbaga si Naomi at kasama si Ruth, pumunta na siya sa Bethlehem, Judah. At nakita ito ng kanyang mga kababayan at sabi niya, hindi ba si Naomi ito? At kumbaga nabigla sila, nagulat at sabi ni Naomi, wag na akong tawaging Naomi, sa halip Mara, sapagkat naging mapait ang aking buhay. Nagsimula sa kumbaga puno, ngunit ngayon ay wala na. Wala na. At dumating din sa time na kumbaga panahon ito ng pag-aani. At pagdating sa chapter 2, alam natin na meron silang kumbaga relative. Ito si Boaz na isang makapangyarihan, negosyante, kumbaga leader sa kanilang lugar. At families ito ng kanyang asawa. At nandito naman si Ruth, siya ay para mabuhay, namumulot. At pagdating sa chapter 2, ito si Naomi, kahit siya ay matanda na, nakita niya yung kabutihan ni Ruth. Kaya gusto niya na siya ay magkaroon ng asawa din. At kilala niya ang kanyang bayan, kilala niya si Boaz, ang kanyang mga, yung system nila. At dumating din sa time na talagang gusto niyang magkaroon ng asawa ito. Tama yung sinasabi sa Proverbs chapter 16 verse 9 baga, ang puso ng tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. At pagdating sa chapter 4, alam natin yan si Boaz, siya ang naging redeemer sa lupa ng kanyang families. At kasama dito ay naging asawa niya si Ruth at nagkaroon ito ng anak. At lalo na siyempre si Naomi. Kumbaga pagdating dito sa verse 17, di ba? And the women her neighbors gave it a name, saying, There is a son born to Naomi, and they call his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. At ikalawa at panghuli dito ay yung ang katamisan. Kung nagsimula sa kapaitan, pero dito ay katamisan na hindi lang basta pagkain, hindi lang basta yung kanyang yung lupa nila,
kundi yung families ng kanyang asawa na namatay yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, pero nagkaroon ng napalitan. Nandito si Boaz, nandoon si Ruth, nandito ang kanyang apo. Alam natin pag sinabing apo, ito ay crown ng isang lola. At hindi lang yon, yung lineage. Nandito si Boaz, Obed, Jesse, David, isang hari. Naging, kumbaga, apo rin ito niya sa kalingkingan. Families, kumbaga, mga hari, Solomon at marami pang iba. At hindi lang yon, lineage ng ating Panginoong Jesus. Kumbaga, King of Kings, Lord of Lords. Naging totoong Redeemer talaga. Ibig sabihin, ang mga pangyayaring ito ay naging isang pagpapala din. Kaya baga, ginamit siya ng Panginoon, itong si Naomi. Nung nangyari sa kanyang buhay, ay nagbibigay ito ng pag-asa sa iba, nagpapalakas, na kumbaga ito ay nagiging isang pagpapala. Tama po yung sinasabi talaga sa Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kumbaga, yung nangyari sa kanya ay ginagamit ng Panginoon para magpatatag, magpalakas sa atin. Alam natin na kumbaga wala na, namatay na ito si Naomi, pero yung mga nakikita natin dito sa Bible, sa kapanahon na natin, pwedeng sa buhay ng iba, mayroong kapaitan, pero nagbibigay ito ng katamisan. Ibig sabihin, ang mga bagay nito na mga pangyayaring ito sa buhay ni Naomi ay pwedeng maging pagpapala sa maraming bagay. Sa kapanahon na natin, mismo ang Diyos ang gumagawa. Alam natin na parang akala natin ang tao ang gumagawa, pero ang Panginoon talaga nag-aayos ng lahat ng mga bagay nito. Gumagamit siya ng mga pangyayari, gumagamit siya ng mga tao para mapupurihan ang kanyang pangalan. Makapangyarihan talaga ang kanyang salita. At muli, yung families niya na para pag tinignan natin ay wala na. Kumbaga talagang yung lineage niya pag tinignan natin wala na, pero gumagamit siya ng mga tao. Malaking bagay din yung kay Boaz. It's actually parang sabi nga ni parang picture ito patungkol kay Christ. At ganoon din, mga characters na ginamit dito, si Ruth, alam natin, Gentile. Kapanahonan din si Boaz, matanda na, pero lalo na itong si Naomi. Pero, kumbaga, muli ito'y nagpapalakas pa rin sa atin. Salamat. Tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat po ni sa oras na ito. Salamat sa iyong salita. Salamat po, gumamit ka ng tao, si Naomi, na nawa. Sabi nga dito, kahit naging mapait ang kanyang buhay, pero sa dulo ay naging matamis. Salamat muli. Dalangin po namin na lagi pong patatagin, palakasin ang iyong mga anak. Salamat sa lahat ng mga bagay, kahit mga pangyaring ito po ay nagagamit mo para sa iyong layunin. Muli itong dinadalangin ko, in Jesus' name, Amen.